Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. O bago ka magdadada, Namo, di ba, ipapolical test mo muna yung amo mo. Mantakin mo yan, Claire. Nag-lawyer ka, nag-aral ka pa ng lawyer. Ang ipagtatanggol mo pa isang... Tanungin mo siya, nagko-cocaine ka po, sir, ka mo. Ganon. Ganon na sabihin mo, Claire. Sabi mo, Pangulong Bangag, totoo bang bangag kayo, ka mo? Ganon, tanungin natin siya, di ba? Tanungin mo, BBM, ganon. Hindi, PBBM. Hindi, anong tawag mo sa kanya? Honorable President, mahal na Pangulo, ganon. Mahal na Pangulo, nagdudurog daw po kayo ng cocaine. Cocaine, yung sinisinggot, lalagay sa gilagid, ganon. Gumagamit po ba kayo? Tanungin mo, Claire. Utangin na, ikaw lawyer ka, tapos, ang amo mo, nangarap ka bang ganyan, Claire? Nangarap ka, isa kang lawyer, nag-aral ka ng lawyer, nagpakadalubhasa ka sa lawyer, tapos ang pinag-aralan mo, being a highly educated person, ang ipagtatanggol mo, di umano ay gumagamit ng cocaine. O di ba? Tignan mo yung panga niya. Claire, makinig ka dito. Pinasok-pasok mo yan ngayong binibigyan kita ng magandang payo. Makinig ka kay Reaction TVPH. Makinig ka sa akin. Ganyan ang gagawin mo. Pag namit mo na ng personal, di ba? Halimbawa, nagdi-dinner kayo. Merong red wine. Yan. Red wine, white wine. Di ba? Nandyan si Escudero. Umiinom kayo. Tapos, kukunin mo yung wine sa kamay ni Escudero. Sasabihin mo, hindi ako si Palaka. Hindi, ganito gagawin mo, Clara. Tanungin mo si Bobong Marcos, Sir, wala daw po kayong natapos. Putangin na naman yan. Isa kang lawyer, nag-vlog ka, nag-pro-BBM ka, ngayon nagtatrabaho ka na sa Malacanang. Yes! And the winner is Claire. Anong apelido ni Claire? Claire Castro. Walastik. Si Claire Castro, mantakin mo yan, Claire. Nag-aral ka ng abogado. Tapos, ang amo mo, walang natapos. Di umano, durugista pa yan. Claire, tanungin kita, mahal mo babayan mo, pero ang tapang po niya magsalita. Para nalagyan ng baterya. Yung talagang ever ready, always ready. Baka naman. Opo, pakinggan po natin mamaya si Claire, no? Si attorney daw to, attorney Claire. Utangin yan, nag-aral ka ng attorney, nag-vlog ka, pro-government ka, pro-BBM, maya-maya, undersecretary. Siya ba yun? Hindi ako sure eh. Bobo din kasi ako eh. Si Claire ba yun, yung bang nagbablog, yung pro-BBM, pro-government, siya ba to? Pag-i-comment sa comment section ko siya to. Yung YouTuber to eh.
Kaya ako, ayoko masyadong nagbablog eh. Baka makuha ko dyan sa Malacanang. Pambalanse ba? Pambalanse. O, Reaction TVPH, anong masasabi mo kay Claire? Si Claire, yung nag-aaral na lawyer, ay walang hiya. Hindi ko naman sinabing walang hiya siya. Tatanungin ko lang siya, Claire, okay ka ba? Magkano? Magkano yung suot mo ngayon? Claire, ayos ba yung kasunduan dyan? Yan. Ibebenta mo pati kaluluwa mo. Ayan ako. Hindi ako makapaniwala kay Claire. Pinasok-pasok niya yan. Kumikita ka na sa YouTube eh. Pinasok mo pa yan. hindi mo na kailangang mag-practice ng law eh. Di ba YouTuber ka na? Kumikita ka na. So ba't pinasok mo pa yan? Wala nga alis dyan ha, Claire ha? Usapan natin. 3 taon ka dyan. Pag umalis ka dyan, magagalit ako. Dyan ka lang ay, ipagtanggol mo nang ipagtanggol si Bangag. Parang yung former Chief Justice Bersamin. Hindi, actually, kinausap ko po si former Chief Justice Bersamin. Sabi ko, doon sa isang vlog ko, Chief Justice, dyan ka lang ha. Alalayan mo si Bobong Marcos ha. Oo, medyo sumasang-ayon ka na lang sa kanya pag tatanggol mo siya. Pero nakikiusap ako, former Chief Justice Bersamin, dyan ka lang, oo, wag kang aalis dyan. Ikaw lang ang pag-asa namin dyan, oo, pero minsan mas baliko ka pa kaysa kanya eh. Wag kang aalis dyan, Bersamin ha. Tapusin mo yung kontrata mo dyan. Oo, basta, ganun, tanungin mo lang siya, durugista ka ba ka mo? Hindi mo alam, Bersamin, yung kausap mo, wala sa sarili. Di ba? Katulad nitong si Claire, di ba? O, di ba? Pakikinggan natin mamaya si Claire, ha? Dadaan ako ng dada dito. Ito, pakinggan natin ang Pangulong Duterte muna. Pangulong Duterte muna. Siyempre, ang Pangulong Duterte muna ang pakikinggan natin. Pero hindi talaga ako makapaniwala. Magbablog na lang kaya ako kay BBM para malay natin, maya-maya, papalitan si Claire kung ipapalit. Sasabihin ni BBM, Hoy! Reaction TV, banatan mo ng banatan yung mga Duterte, banatan mo ng banatan, siya ang bahala sa'yo. In your face. Ako, magtatrabaho ako sa inyo. Wag na lang, di ba? Isang beses lang ako mabubuhay sa mundong ito. Hindi natin alam kung gaano kahaba ang buhay natin. Wala tayong pakialam dyan. Yung nasa taas lang may kinalaman. Ang importante dito, mailuklok, madala, si VP Sara Duterte. Ayan po mga kareasyon. Nakikita niyo yan. Nakasulat dyan. Yan. Si VP Sara. Pakinggan na muna natin to. Tagal. Subscribe muna po kayo. Huwag niyo magkalimutan mag-subscribe ha. 428,000 strong subscribers na po tayo. Malapit na po tayong pumunta ng Davao. Okay? Dadalhin po natin yung silver play button natin sa Davao. Kaya kung gusto mong makibahagi sa aking mission, pagpunta ko ng Davao, mag-subscribe ka na para abutin tayo ng 1 million subscribers bago mag-May. 1 million subscribers. 428,000 na po tayo. Okay? Pagka po natin to ha. Oy, Claire! Utangin ang yan. Pinasok mo yan. Dami-dami mo dapat pasugan yung mga pinasok sa bagay. Pro-BBM ka naman So, congratulations, Attorney Claire Cortez for winning the first prize. Pagtanggol mo yan, ayusin mo ha. Ayusin mo pagtanggol yan. Babantayan kita, ayusin mo pagtanggol yan ha. Babantayan kita. Walang basihan at budol daw ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Kasunod ito ng mga bagong banat ng dating Pangulo na ang impeachment sa bise ay paraan upang gibain siya sa eleksyon 2028. Balita ang hatid ni Mav Gonzalez. Kumbinsido si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inimpeach si Vice President Sara Duterte dahil ginigiba ito para sa 2028 presidential elections. Ilang ang gustong tangtangon si Inday, pamulitika ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador,
may naagi ikapuli. Di ba? Totoo naman sinasabi ng Pangulong Duterte, pamumuliti ka. Takot na takot kayo kay VP Sara Duterte, umanda na kayo. Paparating na ang Agila ng Davao. Umanda kayong lahat dyan. Talagang manda kayo. Paparating na yung Agila ng Davao. Wala sila ikapuli. Wala silang ipapalit kung makakalaban si Inday. Kasi wala talagang talo si Inday. Ngayon pa lang gusto nilang pilayin para okay sa kanila. O, pakinggan nyo to. O, Pangulong Duterte, paki-translate nga ito ng Bisaya. O ang kontra nila si Inday. Why build this Inday? Huwag mo daw. So, karon pa lang gusto nilang piangan. Pinalaga ng Malacanang ang mga pahayag ng So, pihangan, ibig sabihin, pilayin. Natututo akong Bisaya. Pangulong Duterte, tuloy-tuloy ka lang sa pagsasalita mo ng Bisaya, tinatranslate ng GMA7. So, matututo ngayon ako mag-Bisaya. Ano ba? Oh, di ba? Guwapa, guwapa. Dong, dong, dong. Day, day, day. ng Malacanang ang mga pahayag ng dating Pangulo. Sabi, Why build this Inday? Huwag mo daw. So, karon pa lang gusto nilang piangan. O, pihangan, pilayin. O, di ba? Piyangan, piyangan, piyangan. No way, man, no way. pinalaga ng Malacanang ang mga pahayag ng dating Pangulo. O, pinalagan daw ng Malacanang ang dating pahayag ng Pangulo. Pumapalag talaga yan si Bobong Marcos. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. O, ayan ka na naman. Ayan ka na naman, Sir Lucas Bersamin, ha? Bumabana na naman si Sir Lucas Bersamin. O, anong banat mo ngayon, Sir Lucas Bersamin? Ano? Magsalita ka. Walang basehan at katawa-tawa ang mga pahayag. Isa na naman daw itong budol mula sa ani one-man fake news factory. Gaya raw ng laging ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr., susundin nila ang konstitusyon, rule of law at gagalangin ang karapatang pantao. One-man fake news factory. Ayos ka, Lucas Bersamin. Dati kang Chief Justice, di ba? Putang ina, ba't ginagawa mo yan? Hoy, Lucas! Di ba dati kang Chief Justice? Oo! Ba't ginagawa mo yan? Nasisikmura mo yan. Nakakatulog ka. Tama nga naman eh, may kasunduan eh. Ano yung kasunduan natin, magkano? Yung kasunduan! Siyempre may sahod ka dyan, di ba? Matanda ka na, sir, ha? Konti-konti na lang. Magpakabait na tayo, ha, Sir Lucas. Tugon ni Bersamin sa komentong diktador sa ilalim ng Administrasyong Duterte nga aniya ikinulong. We will not backslide into oppressive ways of the previous administration. Hoy! Yung previous administration ang nag-appoint sa'yo bilang Chief Justice. Nakalimutan mo yun. Yung previous administration, yun ang nag-appoint sa'yo bilang Chief Justice. Nakakalimutan mo yun. Executive Secretary Lucas Bersamin. When critics were jailed upon Trump up, charged and when kill orders were publicly issued with glee and obeyed blindly. Oy, Sir Lucas, naging Chief Justice ka, di ba? O, inappoint ka ng Pangulong Duterte. O, di ba? Huwag kang gaganyan-ganyan. Magbagong buhay ka na, sir, ha? Malapit-lapit na. Oo, hindi tayo mabubuhay ng habang buhay dito. Ang amo mo, bangag yata eh. Tinanong mo na ba ang amo mo kung bangag? Hindi naman kasama sa public trust yung bangag. Pag ano tingnan mo, baka wala na sa sarili yan. Ang mga kritiko ng gobyerno at basta-basta pinapatay ang tao. Si Senate President Chis Escudero nanindigang hindi sila pwede magsimula bilang impeachment court habang nakabreak ang Senado hanggang Hunyo. Payo ni Escudero sa House Prosecution Panel. Imbis na manggigil sila at madaling magsimula, mag-aral na lang sila. Asikasuhin nila yung pagkalap ng ebidensya. Nakakahiya
kung hindi nila magagawa yan sa takdang panahon. Sa haba ng panahong dapat sila naghanda na. No? Alam mo, itong si Senate President Chis Escudero, hindi nila alam tinutulungan pa niya yung prosecutor team Tinutulungan ka pa, Chihuahua! Putangin ng Chihuahua. Chihuahua! Alam mo, Chihuahua, tinutulungan ka pa ni Senate President. Dinidelay-delay niya para makapagkalap pa kayo ng mga ebidensya. Dahil yung pinasa ninyong article of impeachment, medyo malasado. Hindi tama ang pagkakaluto, Chihuahua. Mantakin mo yan, Chihuahua. Babanat ka na naman. Gigil na gigil kayo Parang manyak na manyak kayo na magkaroon ng impeachment. Di ba? Para kayo mga manyakis. Gustong-gusto nyong impeachment. Puta. Umayos kayo. Sagot ni House Prosecutor Representative Joel Chua, naghahanda rin po kami. Kala ko ba nakahanda na kayo, Chihuahua? Tangin na naman ngayon, naghahanda pa lang. Grabe ka, Chihuahua. Alam mo ba, talo ka na. Tapos naghahanda ka pa, talo ka na Talo ka na, hindi ka na mananalo sa Maynila. Tapos naghahanda ka pa. Kala mo kasama ka pa sa mga prosecutor. Yung imagination mo, Chihuahua, masyadong out of this bloom, out of this world. Si Chihuahua po, yun yung nagsisigaw kay Yorme. Tawagan ko nga si Yorme, matagal ko nang hindi nakakausap si Yorme. Hello, Yorme! Utangin na, si Chihuahua! Mananalo ba siya sa Maynila? Mananalo siya. Ay, hindi siya mananalo. Bakit nagre-ready pa raw siya bilang prosecutor? Ganon. Pagpasensyahan ko na, huwag ko nang pakinggan. Okay, pasensya na. Ano mo ko kay yung vice mayor mo, yung cute. Ano mo ko sa kanya ba? Shout out mo ko sa kanya. Ano bang apelyido niyan? Atienza ba yan? Atienza? May asawa na ba yan? Yung brother-in-law ko wala pang asawa ako may asawa na, kaya nga may brother-in-law ko kasi may asawa na ako Hindi po si Yorme yun remote control ng aircon ko. Siyempre nag-aircon ako, di ba? May mga nagpapakulay pambayad ng electric bill. Ito po ito. Hindi naman po kami gigil. Sabi niya, naghahanda rin kami at hindi naman kami gigil. Alam mo, Chihuahua, yan. Ayusin mo nga pagsasalita mo. Lawyer ka ba niyan? Gigil-gigil ka dyan. Nire-respeto namin kung ano man po ang magiging desisyon o pasya ng Senado, lalong-lalo na po ng ating Senate President. Siyempre, alam mo, Chihuahua, yung Senate President, constituent ka niya. Lahat ng mga senador, nasa itaas mo sila, constituent ka nila, ha? Kongreso ka lang, ha? Kongresista ka lang, kongresista ka lang. Trabador lang namin kita. Ang hirap magtagalog. Trabador ka lang namin. Pinapasahod ka namin. Huwag kang masyadong mag-asta-asta na parang ikaw sino ka, Chihuahua. Pag sinabi ng mga tao dyan sa Maynila, huwag kang iboto, tapos ka na. Matatawag ka na ng mga abogadong walang kampanilya. Di ba? Abogadong walang kaso. Di ba? Wala, ganun ka lang. Basta't lawyer ka lang, yun lang. Antagin mo yan, makakatapat mo sa Senado si Carpio. Makakatapat mo ang Pangulong Duterte. Mag-diaper ka na, Chua. Dagdagan mo, 2 diaper ang isuot mo. Ikaw naman, Chua. Anong tingin mo sa sarili mo? You. What do you think about yourself? You. Pero kung magdesisyon ang Korte Suprema na isagawa kaagad ang trial, tatalima ba ang Senado? Pagbobotohan niya ng Senado, kung ako ang tatanungin, dapat may mabigat na dahilan para hindi yan sundin ng Senado kung sakasakali. Di ba? Kahit magano pa yung Supreme Court dyan, hindi makikinig yung Senado. Magbobotohan yan. Bakasyon.
Sumasahod naman sila. Pati benepisyo nasa kanila. Ba't magtatrabaho ka nga naman recess? Kahit ako, ayoko eh. Lalong-lalo na kung ako si Bato, mga ngampanya na lang ako. Bahala kayo dyan! Hindi ako makikialam dyan! Gonzales nagbabalita para sa GMA Integrated News. O diba? Grabe ka, Chua. Antakin mo yan no? O ito, gusto niyo po ng chismis. Gusto niyo ng yung marites. O, imamarites ko po sa inyo si Jimmy Bondok. Pinagtitripan siya ni ni yung Gabriela, si Brosas. Ayos din tong si Brosas, Crush mo ba si Jimmy Bondok, Brosas? Tanong lang yan, huwag kang magagalit, Brosas, at crush mo ba si Jimmy Bondok? Ang yan, pagtitripan mo pa si Jimmy Bondok, ito. Pag nanalo si Jimmy Bondok, kasalanan mo, Brosas. Ito, pagka po natin, Binatikos ng grupong Gabriela ang umunay pambabastos ng senatorial candidate na si Jimmy Bondok sa TV5 News. Nambastos si Jimmy Bondok? Para yatang hindi wala sa karakteristik ni Jimmy Bondok ang mambastos ng babae. Baka mapagmahal lang siya sa babae, hindi siya nambastos. Diba? O. Binatikos ng grupong Gabriela ang umunay pambabastos ng senatorial candidate na si Jimmy Bondok sa TV5 News anchor na si Gretchen Ho. Nagugat ang issue sa interview ni Gretchen. Si Gretchen Ho? Binastos ni Jimmy Bondok si Gretchen Ho? Yung maganda? Si Gretchen Ho? Crush ko yun Ang ganda ng mga mata nun Si Gretchen Ho? Binastos mo, Jimmy Bondok? Grabe ka naman Pero baka naman sinabi ni Gretchen Ho na huwag mo ako respetuhin, Jimmy Bondok, bastusin mo ako. Baka naman yun na sinabi ni Gretchen Ho. Tanong lang yun, tanong lang. Di ba kasi marami kasi mga babae, balita ko, sinasabi ni Jimmy Bondok, nire-respeto niya. Nagre-reklamo yung babae, sabi niya, hindi, huwag mo respetuhin, bastusin mo ako. Kaya lang, ang gusto yata magpabasto si Brosas. Siyempre, hindi babastusin ni Jimmy Bondok si Brosas. Bakit mo babastusin si Brosas? Anong meron kay Brosas? Oy, Brosas! Nangangarap kaya na, Brosas! O ito, pakinggan po natin ito. Si Brosas, nagpapapansin kay Jimmy Bondok. Hindi lang maganda ang boses at singer, attorney pa. Kaya lang, kasal na yan O, pakinggan natin ito walang yaka, Brosas. Brosas, tumigil ka dyan. Pakinggan natin pakinggan natin. Mga marites dyan, gustong-gusto to. Binatikos ng grupong Gabriela ang umunay pambabastos ng senatorial candidate na si Jimmy Bondok sa TV5 News anchor na si Gretchen Ho. Nagugat ang issue sa interview ni Gretchen kay Bondok kung saan tinanong siya tungkol sa pagkakakulong ng kaalyado nila sa PDP na si Pastor Apollo Kibuloy. Tinanong ni Gretchen kung bakit tinawag ni Bondok na face of injustice ang pagpapakulong sa pastor kung may nakabinbin naman talagang arrest warrant laban sa kanya. Pero sa halip na sagutin ang tanong, dinaan na lang ito sa biro ng kandidato. Why is it injustice altogether? Weren't they trying to serve justice by sending out the warrants of arrest for the victims who actually filed cases in courts? Hindi, siguro ganito. To quickly settle the issue kasi ayaw kitang kaaway, masyado kong maganda yung Kamawawala na tayo ng oras. Hindi, totoo naman Konti na lang. Totoo. Kinilig po si Gretchen Ho doon. Hoy, Brosas, isa bang uri ng pambabastos yun para sa'yo? Ay tingnan mo yung facial reaction ni yan ba yung mukhang nabastos? Kahit naman sino siguro gustong magpabastos kay Jimmy Bondok di ba? Bukod lang sa attorney na maganda na ang boses, sikat pa. Kaya lang, kahit anong gawin mo, Brosas, ikaw, hindi ka babastusin ni Jimmy Bondok. Nagre-reklamo si Brosas. Nagseselos kaya. Nagseselos po si Brosas kay Gretchen Ho. Yan ba ang itsurang nabastos?
Ayos din si Brosas, pagpaggan natin ha. Dato. Why is it injustice altogether? Weren't they trying to serve justice by sending out the warrants of arrest for the victims who actually filed cases in courts? Hindi, siguro ganito. To quickly settle the issue kasi ayaw kitang kaaway, masyado kang maganda eh. yung Kamawawala na tayo ng oras. Hindi, totoo naman Konti na lang. Totoo naman eh. Nakakabighani yung mata mo eh. Dahil sa pahayag na yan, tinawag na sexist ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas si Bondoc. Hindi raw tamang idaan sa sexist na biro ang pag-iwas sa mga seryosong tanong ng media. Dapat daw mag-public apology si Bondoc sa kanyang inasal. Sinubukang kunin ng News 5 ang panig ng company Bondoc pero wala pa silang pahayag. Meron po ba kayong narinig na masama doon sa sinabi ni Jimmy Bondoc? Di ba kinikilig nga si Gretchen Ho eh? Si Gretchen Ho, babastusin ni Jimmy Bondoc. Di ba? Kung gano'n naman ang paraan ng pagbabastos ng isang Jimmy Bondoc, napakaganda ng mga mata mo. Napakaganda mo. Di ba? Di ba? Anong klase? Ikaw naman, bro. Hindi, para sa inyo po mga ka-reaction, kabastusan po ba yung ginawa ni Jimmy Bondoc? Hindi, di ba? Kinilig nga si Gretchen Ho eh. O tingnan po ninyo yung reaksyon ni Gretchen Ho ha. Walang hiya si Brosas. Masasabi kong walang hiya ka. Ay hindi, o pakitanggal po yung walang hiya sa record in aid of the legislation. Diba? O hindi ka na walang hiya, sige, binabawi ko na yun. Baka sabihin mo sa akin, reaction TVPS, bastusin mo ako. Oy, Brosas, tumigil ka dyan, hindi kita babastusin. Nangangarap ka na namang gising. Alam mo, kung kanina ka magpabastos, kay ano na lang, kay... Sino ba yun? Yung mga kasama mo, kay Calyodi, pwede yun. O kaya kay ano, kay... Sino ba yun? Tumatakbo senador. Di ba? Huwag ka magpabastos sa akin, hindi kita babastusin. Re-respetuhin kita. Pero si Jimmy Bondoc, sa tingin niyo po ba pambabastos yun? Grabe naman si Brosas. Hindi naman pambabastos yun, kinilig nga siya. Tingnan mo, panoorin natin. Baka nga magka-developan pa ito. Kaya lang may asawa na si Jimmy Bondoc. Isang lawyer din. O Jimmy ha, mag-ingat ka. Napapanood ka ng asawa mo. Walang iya ka. Attorney Jimmy ha, mag-ingat ka. Napapanood ka ng asawa mo eh. Tumitirada ka dyan eh. Hindi, joke lang yun. Mabait po yan si Attorney Jimmy Bondoc. Kaibigan ko po yan. Nung unang panahon, umaakyat po kami ng mangga, puno ng mangga. Oo, pag nandun na kami sa taas ng puno ng mangga, makikita namin doon si Amy Marcos. Oo, nasa puno ng mangga, di ba manggagamit yun? Joke lang yun. Ito, panoorin po natin. Face of injustice ang pagpapakulong sa pastor kung may nakabinbin naman talagang arrest warrant laban sa kanya. Pero sa halip na sagutin ang tanong, dinaan na lang ito sa biro ng kandidato. Why is it injustice altogether? Weren't they trying to serve justice by sending out the warrants of arrest for the victims who actually filed cases in courts? Hindi, siguro ganito. To quickly settle the issue kasi ayaw kitang kaaway, masyado kang maganda eh. yung Kamawawala na tayo ng oras. Hindi, totoo naman Konti na lang. Totoo naman eh. Nakakabighani yung mata mo eh. Oh. May masama ba doon, Brosas? Oy, Brosas, may masama ba doon? Anong sexist doon? Kinilig nga si Gretchen Ho. Di ba? Kung ganyan, ikaw naman, Brosas. Inayaan po natin si Brosas ha. Dumako na po tayo sa ating pinaka-main event. Ito po ang ating pinaka-main event sa ating vlog ngayon. Si Attorney Claire Cortez. Oy, Attorney Claire! Antagin mo, Attorney Claire, nagbunga din yung mga patutsada mo, no? Nagbunga din yung lahat ng mga paghihirap mo sa yung vlog. Ngayon nasa Malacanang ka na, everything's paid off. Nagbunga po lahat ng mga paghihirap ni Attorney Claire Cortez. Ngayon po, isa na po siyang undersecretary po. Siya po isang undersecretary ng PCO. PCO ba ang tawag doon? Ano ba kaulugan ng PCO? Anong kaulugan ng PCO? Hindi ko alam. Presidential Communication Office ba yun?
Anyway, pakinggan po natin si Attorney Claire Cortez. Ang dakilang vlogger na ngayon ay undersecretary na. At ang tapang-tapang parang robot na di baterya na lagyan ng 3 baterya na fresh. Pagka po natin ayusin mo wag mo akong pahiya Attorney Claire. Ayusin mo panoorin po natin Press briefing ngayong araw, February 24. Makakasama natin si Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro para magbigay linaw kaugnay sa mga aligasyon sa gold reserves. Yusek Castro? Yes, as of now, may pronouncement ng BSP. Baka pwede natin pakinggan at madinig din nila. We will be projecting the statement from BSP. Siya po ba yung vlogger? Siya yung vlogger, no? Si Attorney Claire, no? Yung vlogger na pro-government, pro-BBM? Oh, siya ba yun? Wala, sige, no? Finally, may nagkaroon ng, nagtagumpay siya. Play na natin. Tagal mo, Reaction TV. Okay, this is a statement of BSP. The country's gross international reserves, or GIR, including gold, are held and managed solely by the BSP for the foreign exchange requirements of the country. When BSP sells gold, the proceeds revert to and stay within the GIR. Last year, GIR rose to $106.3 billion from $103.8 in 2023. Similar to other central banks, BSP maintains a portion of its reserves in gold as part of the country's GIR, mostly to hedge against offset movements in the market price of other assets. It buys or sells gold to maintain an optimum level for this purpose. Not too big, not too small. Gold prices tend to move in the opposite direction of other assets. Therefore, central banks hold some gold as a hedge against huge declines in other assets in the reserves. However, gold prices can be volatile, earns little interest, and has storage costs. So central banks don't want to hold too much. So yan po ang statement ng BSP. At handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. We're now opening floors for questions from our Malacanang media friends. So yung usapin po patungkol sa gold mga ka-reaction, bakit tayo nagbenta? Di ba? Ang unang-una, bakit tayo nagbenta? May dahilan para magbenta tayo. Di ba? Di ba more gold, more good? Hindi. Parang more gold, more bad sa kanila. Favorite kasi nila yung gold, yung mga Marcoses, favorite nila gold. Ito nga ko ito, palalagyan ko ng gold yan eh. Gold-plated ko lahat yan. Itong background ko na yan, gagawin kong gold-plated yan. Oh, gold. First question, Maricel Halili, News 5. Ma'am, so just a clarification. So ibig sabihin, hands off si Presidente doon sa gold reserves kasi PRRD mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country's gold. Just so it's clear. Okay. Hindi ba to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. O tignan mo, ang tapang niya no? First day pa lang niya yan, first day pa lang niya. Ma'am, ang tanong ay legitimate question. Nung panahon ng Pangulong Duterte, walang nangyaring bentahan ng ginto. Naintindihan mo, lawyer ka ba? Ay, hindi, trabaho mo pala yan. Okay, I understand now, I understand. I totally understand your position. Pero madam naman, huwag kang masyadong magpahalata na napakaganda ng kasunduan ninyo dyan sa Malacanang.
Nagpapahalata ka naman masyado na magaganda yung mga kasunduan ninyo eh. Di ba ano na naman, ang tanong, sagutin mo, wag yung fake news kang ganyan. Joke kang ganyan eh. Nagkikijoke ka na naman eh. Yung joke ng Pangulong Duterte para sa mga DDS yun. Ngayon, kung nandiyan ka, wag kayong makialam sa joke ng Pangulong Duterte. Problema kasi sa inyo, lahat na sinasabi ng Pangulong Duterte, pinapakinggan ninyo, tapos binibigyan nyo ng mali siya. Mag-focus kayo sa trabaho ninyo, okay? Okay? Anyway, we will take this seriously para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaari naniniwala pa. Kasi siyempre marami kami. Kahit ikaw nakikinig, kaya alam mo eh. Ikaw ba hindi ka fake news? Anong lang hindi ka fake news? Nandiyan ka. Ba nandiyan ka kung hindi ka fake news? Tanong lang yan. Lagi na lang kayo sumisira. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Eh kasi hindi nyo sinasagot. Ayaw nyo nang paulit-ulit. Yung pagngiwi ng boss mo, paulit-ulit din. Anong gusto mo? Yung pag may problema, hindi nyo sinagot. Titigil na kami, oy, nasan yung gold? Binenta nyo yung gold, tapos na, wala na, ganun. Hindi na kami kikibo. Tapos na, wala na. Hindi na namin uulitin. Grabe kayo Pero yung EGK ninyo, tsaka yung ICC, tsaka yung mga paratang ninyo kay Pangulong Duterte, noong pampanahong hindi presidente si Duterte, ginangawa na ni Dilima yun, paulit-ulit. Nagreklamo ba kami? Ngayon, 3 beses lang namin tinanong yung gold, nagrereklamo kayo. Diba? Huwag ganyan. Claire, huwag ganyan, Claire ha. Huwag kang babana ng alanganin ha. Ganyan ha, huwag ganyan. Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Tapang no? Kung ano pa talaga. Di ba ang tapang? Panalo to. Oy, Bobong Marcos, win-win ka dito. Nakuha mo, jackpot ka kay Claire. Talagang siya, attack dog talagang datingan. Talagang matapang. Diba kala mo talaga veterana na siya dyan sa Malacanang. Ganyan talaga magsalita. Wala na ba kayo talaga nagpapakitang gilas? Doblehin ang sahod nito. Ang galing. Doblehin. Tawagan ko siya. Oy, Bobong Marcos. Congratulations sa pagkakakuha mo kay Claire. Magaling. Tsaka palaban. Oo, palaban siya. Doblehin mo yung sahod niya. Okay. Walang budulan doblehin mo. Magaling. Bumabanat siya. Talagang dinudurog niya yung mga Duterte. Pero hindi pwede. Pasensya ka na Kahit gaano siya kagaling, wala. Kasi mahirap kang ipagtanggol. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Kasinungalingan yan. Pagbebenta ng gold is a normal activity to pump up the economy. Kailan nagsasangla ng gold yung mga tao, di ba? Kapag, wala ng pera, nangangailangan. Hoy, Claire, hindi kami bobo. Kayo ba, mga ka-reaction, magbebenta ba kayo ng mga gold ninyo kung hindi kayo nangangailangan? To pump up your economy? To pump up your family? To pump up your financial, di ba? Bakit mo ibebenta ang gold? Patuloy ang pagtaas ng presyo niyan. Ngayon, kung patuloy ang pagtaas ng presyo, makocover niya yung maintenance ng holding golds dyan sa reserve, dyan yung gold reserve natin. Huwag mo kami lokohin, Claire, ha? Huwag mo kami lokohin. Anong ginagawa ng mga adik? Bebenta yung kaldero, bebenta yung motor, bebenta yung kotse, bebenta yung bahay, bebenta kung ano-ano. Ganon ang mga adik, nagbebenta kung ano-ano. Niloloko mo kami to pump up the economy. Kakailanganin mo ba magbebenta ng ginto kung hindi nababangkarote ang ekonomiya? Ikaw naman, Claire. Nag-aaral ako sa sa Cornell Harvard tsaka sa may Oxford, ha? Huwag mo kong gaganyan-ganyanin. I know economy. Di ba? To pump up the economy, kaya nagbenta ng ginto.
Unang araw mo pa lang, Claire, paltos na. Unang araw mo pa lang, silat ka na. Mulolokohin yung taong bayan, Claire. To pump up the economy, magbebenta ka ng ginto. Ibig sabihin, yung economy matamlay. Wala ng pera, magbebenta ka na ng ginto. Ayusin mo, Claire. Unang araw mo, sablay. Ito naman, lahat ng adik, Claire, kung ano-anong binibenta. Lahat, pera sa hindi ko naman sinabing adik sa drugs, no? Ang sinasabi ko dito, adik sa korupsyon, adik sa pera, Claire. Adik yan. Pag nakakita ng ginto, nanginginig, hindi alam kung paano kukunin yan. Pag nakakita ng pera, nanginginig, hindi alam kung paano nanakawin mga klepto. Ang dami pong pa kasi pinasok yung papinasok mo, Claire, eh. Kala mo lulusot ka kay Reaction TVPH? Tangin lang yan. Huwag kang gaganyan-ganyan, Claire. To pump up the economy, to pump up the economy. Magbebenta ka ng ginto. Hindi nangyari sa panahon ng Pangulong Duterte yan. Hoy, Claire! Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam yun? Hindi. Wala namang nangyaring bentahan. Wala namang nabalitang nagbenta. Wala. Sige nga, maglabas kayo ng ebidensya na nagkabentahan ng gold nung panahon ng Pangulong Duterte. Maglabas ka ng ebidensya. Hindi naman magsasalita ng ganyan ng Pangulong Duterte kung nagkabentahan ng gold. Okay, now, Claire, nahihirapan ka na, Claire. First day mo palang, Claire, nahihirapan ka na. Halatang ka na, yung stress. Yung pagsasalita mo palang halatang stress ka na eh. Gusto mong magpakitang gilas sa boss mo. Gusto mong magpakitang gilas dyan kay Palaka, kay Tamba, tsaka kay Ngagba. Wala na, stress ka na, Claire. Halatang-halata ka na, Manang. Sabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Oy, Claire! Hindi naman tumitigil mo, tumataas ang presyo. Nag-contact lens ka pa. Hindi ba AI yung mata mo, hindi AI? Ang cute kasi eh. Hindi kita binabastos ha. Pero wag mo naman akong bastusin. Pag mataas daw ang presyo ng ginto, bebenta. Claire, for your information, kahit kailan hindi bumaba ang presyo ng ginto. Pataas ng pataas yan. Claire naman, wag naman ganyan. Sabi din ng PSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Ha? Okay? Hindi sila pwede mag-hold, bakit? Now, ang nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Kasi hindi niya ginagawa yan. Hindi niya ginagawa yung pagnanakaw. Oy, Claire! Magulos dili ka, ma'am! Di ba, ang ganda-ganda mo pa pagkakaayos sa'yo. Sino ba nag-ayos sa'yo? Sinong makeup artist mo? Ikaw lang, nag-makeup ka mag-isa mo? O di ba, walang ganyanan. O tingnan po niyo si Claire, o di ba? Walang ganyanan, Madam Claire. O walang ganyanan. Hindi ginagawa ng mga Duterte yan. Kaya hindi nila alam kung paano magbenta ng ginto. Hindi nila alam kung paano magnakaw. Kaya lang, yung amo mo, si Tamba, si Palaka, master sila. Ano sila talagang... Laki sa nakaw! Di ba? Ganun yung kanta ni Bongbong. Bongbong, di ba? Siguro bago siya magbigay ng itong klaseng intriga, mapapansin nyo sa kanyang mga statements. Hindi naman detailed. Halatang-halata pong stress na si Claire. Di ba? Ipagkanta ko siya, di ba? May bukas pa sa iyong buhay. Di ba? Claire, ang ganda na pinasok mo, ma'am. Anong proof niya? Again, as a lawyer. He is a lawyer. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth.
Bakit sa kanya? Parang wala siyang ebidensya. Meron! Oy, Claire, walang ebidensya. Paano yung blank record? Yung bicameral committee report, paano yun? Wala silang ebidensya, pinapagpaliwanag na sila. Ngayon ang Solicitor General umihingi pa ng additional 5 days. Pinagpapaliwanag sila, okay? Kailangan nilang magpaliwanag sa Supreme Court. Pinasok-pasok mo kasi yan ngayon, hindi mo alam gagawin mo dyan. Kasalanan mo yan! Hindi ka na lang nag-vlog. Yan tuloy, ngayon, di ba, stress ka na. Hindi ka man lang nag-i-smile. Di ba? Laging paintriga. All we want here is evidence. Parang naririnig ko sa dilima. Puno ng galit, puno ng stress. O tignan mo, reaction TVPH. Smile. Tawa lang ng tawa dito. Habang dinudurog ko kayo, tawa palang tawa. Ipakita niya. Pakita niya. Kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Samantalang sinabi rin ng BSP, solely and managed ito. No? Solely managed by the BSP. Ikaw naman. Parang kahapon ka lang ba pinanganak, ma'am? Kahapon ka lang pinanganak, walang kapangyarihan yung presidente na, ay, better natin yung mga ginto. Ang dami pa palang natitira. Kala ko naubos na namin noong 1980s. Marami pa pala natitira. Tanya lang yan, Claire. Anong ginagawa mo dyan? So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Johnny, you People's Journal. When you said you will take this seriously, what do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Hindi, mag-file kayo ng charges. Hindi naman po. Mag-file ka ng charges. Hindi naman po ka dyan. Walang ganyan, Claire. Mag-file ka. Walang ganyan, mag-file ka. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So ito ba mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. You don't have to know that. Just answer the question. Bakit walang number yung bicameral committee report pagdating ng GAA nagkaroon na number? Bakit, Claire? Sumagot ka, Claire. Di mo alam, Claire? Papaalam ko sa iyo maya-maya, huwag kang mag-alala. Okay. And also, ma'am, would you know under the Marcos administration kung ilan na pong gold ang naibenta? As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Wala daw siya. Bakit may karapatan ka bang kunin yan? Di ba, yung mga reporter na yan, Claire, papuntahin mo sa BSP. Huwag ka na magpagod, di ba? Wala naman siya ang boss mo dyan. O ba nagpapagod ka? Sabihin mo sa mga reporter na yan, pumunta kayo ng BSP, doon kayo magtanong, wag sa amin. Kasi wala naman siya yung presidente dyan eh. Ngayon, bakit nyo yung papaliwanag? Bakit kayo magpapaliwanag? Di ba, wala naman kayong katungkulang magpaliwanag. Claire, ayusin mo trabaho mo, first day mo pa lang eh. Kung inyo pong i-require at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, wala tayong problema sa gold reserves natin. Wala daw tayong problema sa gold reserves natin. Hindi naman namin sinasabi may problema tayo sa gold reserves. Ang sinasabi namin, Claire, bakit sila nagbebenta? Bangkarote na ba tayo? Di ba? Ano lang yan eh. Kumbaga, common sense lang yan, Claire. Kaya ka nagbebenta ng asset mo, ng hard asset, it's just because yung financial standing mo ay medyo nagpa-falter.
medyo nagkakaproblema. So magbebenta ka ngayon ng ginto, lupa, mga ipa-privatize mo yung mga kung ano-ano pang agency dyan. Diba, Claire? Huwag mo kaming ganyanin. Alam namin yan. So that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news. Or Paano magiging fake news yun? Claire! Paano magiging fake news yun? Hindi ba sila nagbenta? Claire, huwag kang gaganyan-ganyan dyan. Ayusin mo yung trabaho mo. Pinapasahod ka namin. mas formal na word, disinformation. Thank you. Next question, please. Do we still have questions from our media friends? First day pa lang po niya, talagang stress na. Paano pa kaya? Ganon, am I that stupid? English yan. Tagalog niyan is ganon ako kagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako kagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Oh, narinig mo yung Claire? Tama daw si Mr. Duterte, sabi ni convicted Castro. Oh. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot nyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment po. So si Attorney Panelo yung nagsabi na Makinig ka, hindi niya alam, sasagot niya, hindi niya alam. Ang sinabi niya, fake news daw si Bobong Marcos. Nung sinabi ni Bobong Marcos, yung pumunta ng KOJC compound, ay walang mga baril. Walang mga baril yung sinabi niya. Pero meron. Sinong fake news nyon? Di si Bobong Marcos, hindi niya naririnig. Hindi niya naririnig. The biggest spreader of fake news yung spreader ng fake news. Unang-una ang usapan dito ay about the gold reserves. Ganon, am I that stupid? English yan. Tagalog niya. Hindi ba pwedeng itanong yung sinabi ni Bobong Marcos na wala daw mga baril yung mga pumunta ng KOJC compound? O bakit ayaw mo sagutin yon? Putang ina naman. Bakit niloloko mo na kami? Claire, tanong lang, niloloko mo na kami? Unang araw mo pa lang dyan? Ayusin mo trabaho mo dyan, Anak ka ng Pakinggan po ninyo. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Hindi, yung sinabi ni Bobong Marcos, hindi natin pwede pag-usapan. Ulitin natin. Niloloko tayo ng ngaling to, Walang ganyanan. Sagutin mo yung tanong. Walang ganyanan. Is the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJ, sagot nyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government, the Duterte the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no blanks in the BICAM report, which was the basis of the enrolled bill that was signed into law. Your comment po. So si Attorney Panelo yung nagsabi na the biggest spreader of fake news yung spreader ng fake news. Unang-una ang usapan dito ay about the gold reserves. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Diba, hindi niya sinagot mga kareaksyon. Hindi niya sinagot yung sinabi ni Bobong Marcos na walang mga baril lang pumasok sa KOJC.
Hindi natin dinadivert dyan, Claire. Ang sinasabi natin dyan, Claire, makinig ka, Claire. Bakit nagpe-fake news si Bobong Marcos? Sinabi niya walang mga baril ang pumasok sa KOJC, pero mayroong mga baril. Bakit ayaw mo sagutin yon? Bakit dinadivert mo yung question nung reporter? Di ba, reporter yung nagko-question eh. Sabi niya, bakit natin dinadivert? Hindi natin dinadivert. Sagutin mo yung tinatanong ng reporter. Ayaw mo sagutin. Ganon, am I that stupid? English yan. Tagalog niyan is ganon ako kagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako kagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. O, narinig mo yung Claire? Grabe ka. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Ayaw niya sagutin. Ayaw mo tanggapin na fake news spreader si Bobong Marcos, Claire? Ayaw mo sagutin na siya ay fake news spreader? Anak ka ng... O dito pa lang si Claire, nag-ano na, sumuplak na. Anak ka ng... Sumuplak na. Thank you, Yusek. We have more questions from MPC. Dave Padilla, PTV4. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig bang sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin. Akala po ba ninyo, first day pa lang niya yan ha? Alam po ninyo, pag ganyan ang mga style ng mga tao, talagang maganda yung kasunduan dyan. Talagang pakitang gilas. Todo pakitang gilas. Nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay. Nung panahon niya, meron bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yun. So dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Galing yan, no? Congratulations, Bobong Marcos! Meron kang napakalupit na attack dog ngayon. Kaya lang yung attack dog mo, first day pa lang, stress na. Ayusin mo, Claire! Hindi mo ayusin yung trabaho mo. Hindi mo sinagot yung tanong kanina na wala namang baril daw. Sabi niya, Tapos sabi, hindi, pag-usapan natin dito, Gold. Huwag natin pag-usapan yung sa KOJC. Namo. Ivan Medina, GMA7. Yusek, kakapano pa lamang po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And you come out with guns blazing. Ito na po ba ang magiging communication stance ng Administrasyong Marcos starting today? Siguro ganito lang po talaga ako. When it's for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo Ayusin mo! Huwag kang mag-imbento na salita dyan. Huwag mo na sabihin yung truth when it's for the money na lang. Ganon. Or truth ka pa dyan. Sasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa pagsasalita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes. We have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Paano yung mga tao naniniwala sa inyo? Hindi nyo sila inaalala kung naliligaw sila na landas? Di ba paano? Ako hindi ako newscaster, hindi ako journalist, hindi ako fake news. Reactor ako, nagre-react ako. Opinion ko to. Sarili kong opinion, sarili kong reaction. Di ba?
Hindi ako nagdadala ng balita dito. Kayo nagdadala ng balita. Nagre-reklamo dito. Reklamo pa kayo dyan. Sino nagsinabing nagdadala ako ng balita? Sino nagsasabing nagbibigay ako ng balita? Hindi ako nagbibigay ng balita. Nagbibigay ako ng